Noong unang panahon, may isang babaeng nagngangalang Apo ni Bolinayan. Isang araw ay magkasama sila ng kaniyang kapatid na babae sa paghahanap ng siksiklat para sa kanilang kakainin. Halika kapatid ko! Narito ang siksiklat! Tuwang-tuwa si Apo ni Bolinayan dahil napakarami ng nakita niyang halaman. Ngunit hindi niya ito mabunot kahit gaano kalakas ang ginawa niyang paghila. Pumalupot ito sa kanyang katawan at dinala siya paitaas. Nasaan ako? Namalaya na lamang ni Apo ni Bolinayan na siya'y nasa langit na. Namangha siya sa kagandahan ng kanyang paligid. Nasa tabi siya ng isang batis na may buhanging gawa sa kakaibang butil at napapaligiran ng malalagong puno ng nganga. Sa kanyang paglalakad, nakakita siya ng isang bahay. Sa takot niyang makita siya ng may-ari nito, dali-dali siyang umakyat sa pinakamalapit na puno para magtago. Nalaman niya kinalaunan na ang may-ari ng bahay ay ang araw na nagngangalang Iniinit. Tuwing madaling araw, lumalabas ito ng bahay upang magliwanag sa langit. Pag-alis ni Iniinit sa kaniyang tahanan isang araw, pumasok si Apo ni Bolinayan sa bahay dahil siya'y labis na nagugutom na. Nagluto siya ng kanin at isda at kumain, at nang nabusog na ay natulog siya. Pagdating ng dapit hapon, umuwi na si Iniinit dahil oras naman ng malaking bituin upang maghari sa kalangitan. Nagtungo siya sa ilog upang mangisda. Nang napalingon siya sa kanyang bahay, laking gulat niya dahil tila nagliliyab ito. Ay! Ang bahay ko! Tatakbo niya itong tinungo, ngunit nang makalapit siya, hindi naman pala ito nasusunog. Nang pumasok siya sa kanyang tirahan, nagitla siya sa nakitang babae na natutulog sa kanyang kwarto. Ako'y dapat na magalit dahil sa paglapastangan sa aking tahanan. Ngunit di ko na magawa, pagkat ang nasa aking harapan ay isang magandang binibini na nagtataglay ng pagkagandang liwanag sa kanyang kaluluwa. Hindi tama ang paglapastangan at pagpapalayas sa nilalang na ito upang makaganti. Mangyaring ako'y magluluto muna't ipaghahain siya sa kanyang pagising at nang malaman ko ang kanyang pangalan at kung saan siya ay nagmula. Nagtungo siya sa kusina upang lutuin ang nahuli niyang isda. Nagdulot ito ng ingay na siyang gumising kay Apo ni Bolinayan. Sa takot na matagpuan siya ng lalaki, nagmadali siyang lumabas at umakyat muli sa taguan niyang puno. Saan napunta ang binibini? Nang sumunod na araw, mulisan ulit ni Iniinit ang kanyang bahay at pumasok rito si Apo ni Bolinayan. Siya ay muling nagluto at natulog matapos makakain. Ngunit, pagdating ni Iniinit sa kanyang tahanan matapos ang trabaho, isinara niya kaagad ang pinto kaya hindi na nakatakas pa si Apo ni Bolinayan. Huwag kang matakot, binibini. Nais lamang kitang makausap. At sa pagnguya nila ng nganga, sila ay nagkakilanlan. Makalipas ang ilang panahon, nagpakasal na sila Apo ni Bolinayan at Iniinit. Isang gabi, pinapanood ni Iniinit ang kanyang asawa na nagluluto. Bakit yung munting sanga ng punong niluluto mo? Para may makain tayong isda. Ngunit may hinuli naman akong isda. Iyan ang dapat mong iluto. Ang bagay na iyan, kahit lutuin mo pa ng hinggit isang buwan, ay hindi lalambot upang makain natin. Ngunit tumawa lamang si Apo ni Bolinayan at nagulat si Iniinit nang makita niyang isda nga ang inihain ng kanyang asawa. Hindi mo ba alam ang tungkol sa mga kababaihan sa lupa na may kapangyarihan at kakayahang baguhin ng mga bagay? Oo, alam ko ito. At ngayon alam ko din, ikaw ay makapangyarihan, aking asawa. Kung gaya, wag mo nang itanong kung bakit isang tingting ang aking niluto, mahal ko. Isang araw ay kinausap ni Apo ni Bolinayan ang kanyang asawa. Nais kong sumama sa iyo bukas sa pagpunta mo sa Alapaap. Hindi to maari, aking mahal, sapagkat masyadong mainit doon at hindi mo ito kakayanin. Magdadala tayo ng maraming mga unan at kumot, at kapag matindi na ang init, ay magtatago ako sa ilalim nito. Kahit anong pagmamakaawa ni Iniinit sa kanyang asawa na wag na itong sumama,
Nagpumilit pa rin si Apo ni Bulinayan. At kinabukasan nga ay sumama siya sa araw. Ngunit pagdating ng tanghaling tapat ay naging langis siya sa sobrang init. Inilagay ni Iniinit ang langis sa isang bote at ibinalot ito sa maraming kumot at saka nilaglag pabalik sa lupa. Isang babae mula sa bayan na pinanggalingan ni Apo ni Bulinayan ang nakatagpo sa kanya. Nang makita niya ang magandang babae na nakabalot sa maraming kumot, dali-dali siyang tumakbo sa kanilang bayan at tinawag ang mga tao. Lahat sila ay nagpunta sa patis at agad naman nilang nakilala si Apo ni Bulinayan na matagal nilang hinanap. Saan ka ba nagpunta, anak? Saan na kami naghanap ngunit hindi ka namin natagpuan? Galing akong pindayan. Itinago at kinulong ako ng ating mga kaaway doon. At nakatakas lamang ako habang sila ay natutulog. Sa lubos ng kagalakan, naghanda ang lahat ng isang pagtitipon bilang pasasalamat sa mga espiritu sa pagbabalik ni Apo ni Bulinayan. Habang ang karamihan ay nagbabayo ng palay, ininda ni Apo ni Bulinayan ang nangangati niyang daliri at pinatusok ito gamit ang isang karayong sa kaniyang ina. Laking gulat ng lahat ng isang lalaking sanggol ang lumabas mula rin. Sa pagnanais nilang malaman kung sino ang ama, nagpadala sila ng mga nganga na balot ng ginto at langis sa lahat ng tao sa lahat ng bayan bilang imbitasyon sa seremonya. Tumubo ka sa tuhod ng sino mang tatangging dumalo. Dumating ang mga panauhin, ngunit wala raw nang hinahanap nilang kabiyak ni Apo ni Bulinayan. Sa pagkabigong ito, sumangguni sila kay Alokotan na sinasabing nakakausap ang mga espiritu. Lahat ay inyong naanyayahan, maliban kay Iniinit na nasa kalangitan. Tinala ng siksiklat si Apo ni Bulinayan paitaas noong sila ay namimitas ng halaman. Maaaring siya ang inyong hinahanap. Nagpadala sila ng nganga upang pababain si Iniinit. Magandang umaga, araw! Kami narito para ipatawa ka sa isang seremonyang alay ng ama ni Apo ni Bulinayan sa mga espiritu. Pumunta ka o tutuwa ako sa iyong ulo. Lumukso ang nganga sa ibabaw ng kanyang ulo at lumaki ng pagkataas-taas. Nang hindi na niya makayanan ang sakit, inutusan niya itong tumubo sa kanyang alagang baboy. Ngunit sa kabigatan nito, hindi na natigil sa pagbungol ang hayop. Sa huli, naisip rin ni Iniinit na kakailanganin niyang sundin ang imbitasyon. Sa tuwa na makitang muli si Iniinit, tumakbo palapit si Apo ni Bulinayan, dala ang kanilang anak. Samantalang ang lahat ay sabik na makita ang kanyang kabiyak, at sa paglapit nito ay napansin man lang hindi ito lalaki, kundi isang malaking bato. Nadismaya ang lahat at pinagpalit siya sa kanyang lumang damit mula sa kanina yung magaganda at magagara upang manirahan kasama ang bato. Sa pagdating nila sa tahanan ni Iniinit, nagpalitan niyo siya bilang isang makisig na lalaki. Sa isang buwan, magdaraos tayo ng seremonya para sa mga espiritu. Magbibigay ako ng dote sa iyong mga magulang. Nagpadala sila ng mga nganga upang ipatawag ang kanilang mga kamag-anak. Nang handa na ang lahat, ang mga tagalupay humayo na. Laking gulat nila nang sa pagdating nila rooy naging lalaki na ang bato. Nadiskubre nilang si Iniinit ang nawawalang anak ng isang mag-asawa sa bayan ni Apo ni Bulinayan, si Apo ni Tolao, at kanyang mga magulang ay nagbayad ng dote ng kanyang mapapangasawa. Puno ng kaligayahan ng lahat sa naging pagdiriwang. Noong panahon na para lumisan ng mga panauhin, sumama si Iniinit, Apo ni Bulinayan at ang kanilang anak upang manirahan sa lupa.